Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag-aim, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginano. Okay guys, eto na ang isa sa mga gusto nating mapanood sa kada review natin. Yung mga Battle of the Champions na kung saan sila nag-champion. Kasi yung mga recently na review natin, mga mga champion sila pero naglaban sila sa ibang platform na. Tulad ng 3D Class G. Pareha silang pedestal champion. 'Di ba? Pareha silang pedestal champ pero hindi sila sa Motus naglaban. Naglaban na sila ahon. Meron pa nitong nakaraan lang, 'di ba? Yung Dave Denver tsaka yung Dave Denver Joss tsaka yung Joss Lord Manuel, 'di ba? Isa 'yon sa mga recently champ versus champ sa liga na pinanggalingan nila pero naglaban na sila, flip top na rin. So ako kasi isa sa mga gusto kong mangyari is paglabanin sila, yung mga naging champion, paglabanin sila sa kung saan sila nag-champion. Tulad ng nangyari dun sa FRBL nung nakaraan, yung Dave Denver versus Lord Manuel. So 1-up 2 champ versus 1-up 3 champ naglaban sa Pulo. Naglaban sa FRBL, 'di ba? So isa yun sa mga gusto ko. Ngayon sa Motus wala pa. 'Di ba? Ngayon naman, Pulo, isa sa mga uunahin natin, C-Rhyme versus Laxartis, titulo 2019 champ versus titulo 2022 champion na katatapos lang natin reviewin yung finals ni Laxartis laban kay Charisma at masasabi ko na kanya talaga 'yon. Unfortunately, hindi natin na-review yung titulo 2019 kasi nga wala yung mga footage, wala yung mga video, and I asked C-Rhyme na rin mismo, and as per him, finals lang nga daw ang na-upload, marami nga daw nabura. So hindi na ako masyadong nagtanong, pero sayang. Sa tingin ko isa yun sa magiging angulo ni Laxartis laban dito. So ayun, tignan natin kung anong klaseng battle to. Battle of the Champions, guys. Wala nga lang resibo yung kay C-Rhyme. Sayang. Pero respect pa rin kay C-Rhyme. Sa kanya pa rin yung titulo na yan. Ngayon, isang magandang matchup to. Battle of the Champions. So, C-Rhyme versus Laxartis, game. 2019 champion, pinili niyang mauna si 2022 champion, pakinggan natin. Yeah. Joe! Uunahan ko na. Natalo ko kay Class G. Para sa akin, palpak yun. Maski ako, di yun yung Lux na inaasahan kong humarap nun. Well, Okay. ganun talaga. Tapos na pala yung battle. Ang panahon. O baka kinailangan lang yun mangyari para lang matanggap kong ikaw kaharap ko ngayon. Eto na ba yung parusa kapag talo galing choke? April Fools kaya nila pag sa isang malaking joke. Isang bida-bidang mangging nangangarap maging dope. Isang tanga-tangang tutang umaasang maging goat. Tahol ng tahol nung nakaraan. Talagang todo pa impress yan. Dahil kakatsupa mo putang ina mo, nangangayayat si Kuya Sernan. Away ng away sa amin ni Charisma. Di naman namin inaano. Ulul, bago ka mag-call out, ayusin mo muna leeg mo. Ito, si C-Rhyme, yung rapper na sa paghinga hirap.
Bumatil ako rito para sabihin mo ang nagwa-wordplay na giraffe. Mukha kang nagwa-wordplay na giraffe. Tangina, grabe si Lux, pati leg ko inaano. O sige, wag na, tangina mo. Ulo, nek mo! Hindi ko yan titigilan, par! Tamang sa leg. Yung about dun sa giraffe, for sure nauna to, di ba? For sure nauna tong battle na to kaysa dun sa laban nila ni C-Rhyme at ni Nego G. Di ba? Yung G, rap tayo. Nalala niyo yun kay Nego G. Kasi kay Lux Artist naman iba. Bumatil ako rito para sabihin mo ang nagwa-wordplay na giraffe. O, di ba? Mukha kang nag-wordplay na giraffe. Yung kay Nego G naman, G, rap tayo. So, parang ganon, no? Para magkamukha. Tapos, yung neck mo, alam ko ginamit. Alam ko rin na una to. Pero, parang ginamit na din yun ni Casper. Hindi ko lang alam kung kaninong MC niya ginamit, pero basta may ginamit si ano doon, si Casper na neck mo, parang ganon. Mukha kang nagwa-wordplay na giraffe. Tangina, grabe si Lux, pati leg ko inaano. O sige, wag na, tangina mo. Ulo, nek mo! Hindi ko yan titigilan, par! Tamang sa leg to, mamamatay parang Gregorio del Pilar! Ano mga anggulo? Natalo? Nag-choke? Nagkalat ako? Nadismaya mga madla, kaya di-deserve mga natata mo? O baka asyong bars kasi sa longga apelido ko? Pues ano pang pakinati sa titulo? Alam mo ng akin ang lupang ito! Kasi Okay. unang kampyon ng titulo! Woo! Dinisigaw ni brother. O tapos, nagagawin natin, master. Nakuha ko rin naman yung titulo, pero di ako ganyan ka-feeling entitled. Nag-champion ka ng panahong di pa si Tito organizer. Pa-premyo 2.5 kontra sa 20 mil, tas mas maingay ka pa sa barter. Nag-sponsor ng Hypebeat, Fubu, Black Manila hanggang sa flip-top makabattle. O sige, ikaw na naunang kampyon! Damn! Pero sino mas nag-matter? No, second half na naman umatake yung mga yung effectivity ng sulat ni Hearties dito. Katulad nung round 1 niya laban kay Charisma. Yung second half doon may bigat, doon may punto. Diba? Ewan ko kung sinasadya niya yun. Ewan ko kung yung first half binibigay niya as buwelo. Diba? I don't know eh. Pero effective yung effective yung pagkakalatag na naman ni Lux Artist sa sulat niya dito sa first round. Ang ganda nun. Slow start ulit. Nag-focus si Lux Artist sa mga angulo na leeg, giraffe, 'di ba? Champion. Pero yung second half doon pumukpok si Lux Artist ng mga malalakas na punto eh. 'Di ba? Yung lalo na yung ikaw yung unang kampiyon, naging endorser ng mga ganito, tapos ikaw yung unang kampiyon pero sino yung nagmatter? Ang lakas nun. Parang sinampal si C-Rhyme ng katotohanan dun na sige, ito yung kampiyon ka, pero yung nangyari sa pagiging kampiyon ko mas maraming achievement. Nakabattle pa ako ng flip top. Ikaw, nung pag-champion, nakabattle ka ba ng flip top? Parang ganun kasi yung point ganun yung pinopoint out ni Lux Artist. Pero ngayon, baliktad na. 2026, baliktad na. Si Lux Artist na yung nawala sa flip top, si C-Rhyme yung nagpapatuloy sa flip top, 'di ba? So 'yun. 'Di ba? Magandang punto yung ginawa ni Lux Artist dito. Syempre, it was a heavy punchline for C-Rhyme. Ngayon, pakinggan natin kung ano ibabawi ni C-Rhyme. Damn! Pero sino mas nagmatter? Yeah. Tangina, ito na ba yung kampiyon? Todo na yan, Heartbeat Fubu, mali kayo ng ini-sponsoran. Tangina, kampiyon sa kampiyon? Tingnan natin sinong aayaw, mahaba yung leeg, yung panalo, madali lang matanaw. Tsaka, kung sinabi na ito, run ka na. Pakpa muna, sana matinaw. Game! Flip top na si Lux! Kaya makalaban to, karangalan. Bilang congrats, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Di porket tala ka na pre,
pumasok na sa isip na ako'y mapapaluhod. Sa special pick na pasama ka kasi si Sir Arik, di pa ako napapanood. Flip-top Okay. game? Anong flip-top game? Nung SS na una tuloy mong flip-top game. Ano daw? SS na una panood. Flip-top game? Anong flip-top game? Nung SS na una tuloy mong flip-top game. Nung SS na una tuloy mong flip-top game kasi naputol na ugnayan mo kay Enigma. Sa pagsusulit di ka nagpas. Tila nagkating ka sa liga na wala ka sa class. Okay. At yung boss mo na Becky version, kala mo pumatok nung live, nakita ko si Pakundog, ganito yung reaction, papaluin ka ng mic. Pero nakatungtong naman ng big stage. Anong feeling ng crowded? Tangina mo, ang dami mong sinayang na 500. Okay. Kasi bigla kang dinaga. Nahuli ka niyang pagka-newbie. Tung feeling star, nagka-rats, credits kay Martri. Pinahiya mo. Pinahiya mo, din na si Tito. Mga katribo, pati liga. Kahit pakyawin mo yung Tito's perfume, di nababang mo yung pangalan mo kay kuya. Nasayang kanyang effort, mahiya ka tanga. Mahiya ka pa ba? Kay Sir Arik, nilakad-lakad ka pa niya kahit sa jogging abala. Napawalkout mo si Tito. Di makubli yung kanyang galit. Dat tinakbuhan ka na lang at di na nilakad pa kay Arik. Walang patutunguhan mga punches. Kaya dito di ako makakalagpas. Jogging lakad takbo, alam mo nang may binabagtas. Kaya ba't tinapat sa matamlay? Tumalabon sumablay, walang inigpag tumutumbok. Yung referensyang nilagay, matik pamatay na October setup. Kita mo yung rhyme sumusuntok. Kaya tong kalabong kong mahangin pinapanis lang. Kulang yung jogging lakad takbo sa'yo, di naman ako pagpapawisan. Eto na ba yung artist nyo? Para sa akin, mapurol palapis yan. Para sa akin practice to, pampapawis lang. Pero naranasan na lumaban sa ligang nangunguna pagdating sa battle rap. Sa Practice to, pampapaw. Linya ni ano yun Linya ni Charisma yun kanina, sa ni-review natin, sa finals. Charisma Laxartis, di ba? May ganong linya si Charisma, di ba? Practice lang, something ganyan. Fresh pa, kasi kanina ko lang na-review yun. Panoorin nyo yun sa channel natin. Yung lakad takbo sa'yo, di naman ako pagpapawisan. Eto na ba yung artist nyo? Para sa akin, mapurol palapis yan. Para sa akin, practice to, pampapawis lang. Pero naranasan na lumaban sa ligang nangunguna pagdating sa battle rap. Sa flip-top, nagka-XP, di naman nag-level up kasi binigyan ka na XP ng level class. up, yeah. Pero yung written, di pa rin na-enhance. Etong mahina, pinag-second sight pero wala nang second chance. Anong matchup to dito? Pero nice G, paano tatapat sa class S kung binadibag ng class G? Kaya pag-upload ng vid, puro dislike sigurado. Kasi di naman pang bright tinutula mo. Bigyan ng rights, tong peking titulado. Sa bata ni Sight, di mahina yung champion ng pulo. Nandito pa ako. Yeah! Champion. Yeah. Dikit So ano lang. Ito yung napanood nyo ba? Sana napanood nyo yung review ko sa laban nila ni Charisma at ni Laxartis. Sana napanood nyo yun. Kung napanood nyo yun, ang sabi ko doon, laging nakakapag-set si Laxartis ng standard per round. 'Di ba? Sabi ko yun. Pero yung yung performance ni Charisma, paangat ng paangat hanggang sa nakakahabol na tapos napuputol na. Kumbaga, yung performance ni Charisma all 3 rounds was one step behind lang sa round 1. Sa rounds ni Lax. Ganun lang kadikit kada round. Ngayon, bakit ko nasabi yon? Ganun kasi yung naging story ng round 2, ng battle na to, si Rhyme vs Laxartis. Nakapag-set ulit si Laxartis ng standard na round at gaya nga ng sabi ko, first half matamlay, pagdating ng second half, doon na umaabante, doon na umaarangkada ang isang Laxartis. And gaya rin na sabi ko, di natin sure kung sinasadya niya ba yung ganong sulat na buwelo yung first half tapos second half arangkada. Kasi ganun din yung nangyari sa round 1 against Charisma, diba? So we don't know. So nakapag-set si Laxartis ng magandang
basis ng round. Pero ang nangyari, yung performance ni C-Rhyme, paangat, ng paangat, ng paangat, ng paangat. Unlike kay Charisma, na hindi niya maabot yung standard na sineset ni Laxartis, kay C-Rhyme, naabot niya yon at nalagpasan niya yon. So, dikit lang, 9-8 in favor of C-Rhyme. Isa sa mga nilamang ni C-Rhyme dito, syempre, isa sa mga strength niya, yung performance, yung presence. Hanggang ngayon, pag pinapanood natin si C-Rhyme, iba yung presence niya. 'Di ba? Iba yung presence niya. Isa rin sa mga nakita kong nilamang ni C-Rhyme dito, syempre yung rebuttals. Pasok 'yun. 'Di ba? So, ilista natin. Unang-una, performance. 'Di ba? Yung stage presence ni C-Rhyme, para sa akin, okay na okay 'yun. Hindi siya nagpadaig. Yun, yung aggressiveness niya, stage presence niya, isa yan sa mga naging factor para makuha niya tong round 1. Pangalawa, yung mga references, punchlines at mga haymakers ni C-Rhyme, I think sobrang direct at sobrang tumatama kay Laxartis. So hindi ko na iisa-isahin kasi masyadong madami, kasi dikit eh. Unlike kay Laxartis, naka 4 bar set, kay C-Rhyme kasi naka 4 bar set din naman, pero may iba kasi na sa setup pa lang may suntok na si C-Rhyme, or yung iba naman naka 1-2-1-2, kaya mas mabilis yung absorb ng punchlines niya, 'di ba? So sana naintindihan niyo 'yun. So I think C-Rhyme yung round 1 sa score na 9-8. Round 2. Yun na yung round mo! Putang lame! Yun na yung round mo! Putang lame! Shoutout si Tito. Nakapag flip top game. Feeling ang puta. Pag flip top game. Feeling ang puta. Round 2! Bakit ka ba sigaw ng sigaw? Gusto mo lagi, galit ka? Itsura naman ng litid, tangina, isang sigaw na lang patid na. Puki ng ina tong angas-angas. Kala mo dito nag-aamok. Tanga, magsama kayo ni Martri, mga rapper na lamok. Magsama kayo ni Martri, mga rapper na lamok. Kaya shoutout sa misis mo. Ate, nakakabilib. Angas ng fetish mo sa lalaki. Matangkad yung leeg. Yung naliligaw daw, hanep. Umaakyat pa ng harana. Pero di siya yung nakanta, ng ina, siya yung gitara. Si Charisma, dapat yung kalaban nito. Kaso tinanggihan. Kaya si Tito napachat, Lox, tanggapin mo na, kulit talaga niyan. Ayun, tinanggap ko na, tangin ang kawawa naman. Ayaw pala nung pinatay ko, kaya yung pinalit, yung pumatay na lang. Charisma, tapos si Rhyme. Sino yan? Hindi ba ako lugi dyan? Ako tanging pumatay sa Hitman, parang John Wick. I was sent to kill the boogeyman. Hindi nyo gets? Okay. I was sent to kill the boogeyman. Ito ngayon lang nagbalik, tapos ganyan na umasta. Kung kala mo matutulad mo ako kay Ice, manigas ka. Humanda kang matusta. O tunaw, hindi lang galos. Ibang ice na katapat mo, ito'y Optic Blast ni Cyclops! At sabi ng mga tropa mong hinakot, magaling yan si C-Rhyme, pre. Kaya dapat kang matakot. Dapat kang matakot. Dapat kang... Putang inalimot ko na kung paano matakot! Wala akong pake kahit saan pa to umabot, kahit sino kastang pader, kaya kong lamutakan ng kulangot! Yan ang shit. Kaya, sige, speak mo na, mga gasgas mo na baon. Babaliktad tong taga-laspi pagkat napilas na paglaon. Pagkat napilas na paglaon, slogan mong tapat ko linis ko, gamitin mo maghapon. Tapat mo linis mo, o sa akin walang tapon. Okay. Medyo hindi ata ito yung Laxartis na na-expect ko Kasi syempre ang ganda ng performance niya dun sa last battle na napanood ko, yung sa finals against Charisma.
Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Ayun yung pinakamalakas na Laxartis na napanood ko sa buong tournament. And ngayon, sabihin natin props do sa round 1 second half. Maganda 'yon, pero I think yung round 2 hindi niya nakuha yung momentum. 'Di ba? Unlike dun sa round 1, kahit paano nakuha niya may switch on ng momentum Dito sa round 2 medyo tagilid si Laxartis dito. Tatay tayo diyan. Si Rhyme, pakinggan natin. Hindi ko siguro sa preference ko naulit kasi yung mga angulo, yung about dun sa leeg, 'di ba? About dun sa flip top game. Okay naman yung rebuttals, no, na at least ako nakapag flip top game. Pero medyo na-stretch na yung yung angulo na yon. So sa tingin ko na lessen yung factor nun sa akin, and hindi siya ganoon kalakas yung impact. Tapos, hindi pa ganun kalalakas yung mga punchlines ni Laxartis dito para kay C-Rhyme. Unlike dun sa second half ng round 1. Ayun. C-Rhyme, pakinggan natin. Inang linya yan, parang 20. Di mo alam kung saan naabot. Tang ina mo, Class G nga, lumabas yung takot. Tapos, eto na ba yung champion? Ang hina naman tumodo. Para akong gitara, ang sarap sa tenga kasi siguradong may tono. Tangina, nagchochoke pa sa ribat, Grabe. Tangina, wala akong maribat Bakit ang linya ang puta? Tangina na ito ni Arsa Segura. Game, round 2 na. Style neto, sigaw sa tenga, kalabang pinandidilatan, lingaw karepa, batak mata para masabing batak siya sa laban. Ikaw, di na kailangan sigawan para magmukha akong marahas. Sa sigaw di na dadaan pero maririnig mo barang malakas. Ano yan, sindakan? Pagiging wise wala na. Meron kang sense of hear at sense of sight pero sense of humor wala ka. Pero sense of humor wala ka, tigil mo yan. Nakakasira yan ng mental health, paalala. Pang mental na yung may mga ganyang health, malala ka. Sisigaw, magwawala, nakabulti, no? tas ngingiti. Gantong-ganto yung mga siraulo. Siya yung tinutukoy ng sumisigaw ng guard, may baliw dito. Oo, nalagpasan mo nga yung karisma, kaya tinapat ka sa mas marunong. Pero labas pa rin pagkabaliw mo ka, kahit natakasan mo yung mandaluyong, baliwala yung mga titig mo. Dito wala kang kakainin, dito wala kang kakainin, papangakuin ko. Mamamatay kang din at gutom sa akin, aabutin mo. Di obra yung mga titig mo, kahit magdamag ka dyan dumilat. Tandaan mo sanay matahin yung mga taong lumaki sa hirap. Ito na ba yung mabangis? Di nga nanalo to sa one lane na fighter. Di obra tinginan ng goat nyo sa akin. Ako yung may ayok di tiger. Kaya anong inalok mo tong challenge? Sagot ko sure idol. Ayok di tiger. Ngayon kita nyo kung sino yung survivor. Kaya baliwala pa rin. Kahit tulungan ng buong mantra to. Katapat mo ba nasubas mantra to? Ito na ba yung champion yung mantra? Papakitaan ko ng tunay na battle to. Ito yung aura ka ng champion Yung aura mo pan channel 2. Kaya paano ka makikipagbatigasan? Aura channel 2. Okay. Purnada plano mo umangat sa laban, di kang mag-rise, malata ka. Kaya tatakalan hanggang matanggalan ng yabang to. Kaya tatakalan hanggang matanggalan ng yabang to, may panlalait na gawain. Kung sa siya aangat ka man, sinisigurado ko wala nang hangin. Tapos Okay, si hangin. Para sa debate, siya'y sanay. Pinaglalaban yung mga taong sa walang laban nananangay. Para matakasan daw kahirapan, piliin yung karapat-dapat sa halalan. Sa kagustuhang mawala yung kaba ng bayan, yung nawala kaban ng bayan. Pinag-aawayan pa nila ni Karismo, yung mga BBM, pansin nyo, bobo nyo. Nagtatalo pa kayo, di naman nanalo yung binoto nyo. Mukhang tanga sa SOCMED. Pinagtatanggol si Robredo, tas Manila represent, mahiya ka kay Moreno. Ko, nalinis mo na yung Manila, pero tingin ko mali ka. Ito yung nagpapakitang meron ka pang naiwan na basura. Ano yan? Ginamit pa rin kahit yung usapin, matagal nang natuldukan. Sakto yung halalan sa salongga, patay ka sa upuan. Kaya patalimang ba niya, pasiksikan pa ng bara, halika, lagay natin sa timbangan. Pero paano ka makikipagpabigatan sa akin kung nalagpasan ko ngayon pinakamabigat kong pinagdadaanan? Ito na yung puputol ng kasiyahan, yung panalo mauudlot. Tandaan mong hindi ako magpapalamon sa iyo kung ikaw lang yung lungkot. Panis. Okay. Pinakitaan ni C-Rhyme ng sino ba panalo dito? Hindi ko alam kung sino panalo dito Pero 1 and 2 C-Rhyme yan. Kumbaga si Laxartis hindi ito yung, kumbaga para sa akin hindi ito yung Laxartis na ine-expect ko. Syempre C-Rhyme yan
respeto, 'di ba? Champion kalaban ko, kailangan maganda ako, kailangan magsulat ako. Pero sa tingin ko yung handa ni Laxartis dito is hindi ganun kalakas, 'di ba? Mas malakas pa nga yung performance niya kay Charisma eh. Pangalawa, hindi niya nakuha yung momentum sa round 2. So, ang laking factor din ang laking factor din kasi talaga ng momentum eh. Kasi, pag once na makuha mo yon, mahirap nang bitawan yun eh. 'Di ba? Tulad nung sinabi ko sa inyo, dun sa second half ng round 1 niya, kay Charisma. Nung nakuha niya yung momentum doon, ay ang hirap hindi na niya binitawan. Magtutuloy na talaga yon. Dito naman sa battle niya kay Siraim, I think, hindi niya makuha yung momentum dito sa round na to. Sayang kasi malaki yung maganda at malaki yung expectation ko sa battle na to kasi nga sila yung first two champ ng pulo eh. Pero sa tingin ko kulang yung handa ni Laxartis dito. Kay Siraim naman, props sa round 1, dikit-dikit talaga yung mga punto, mga punchline na binibitawan niya para kay Laxartis. Para sa akin, no doubt, lamang na lamang si Siraim doon. Sa round 2, lamang pa rin si Siraim para sa akin. Sa dami ng punchlines. Although, sige, may mga stumbles, may mga stutter. Pero, non-tournament yung battle, guys. So, kayang-kayang mapunan ulit. Kayang-kayang malagay ulit ni Siraim sarili niya sa track, sa riles, kasi nawawala-wala siya, di ba? Kayang-kaya niya yun sa pamamagitan ng mga effective bars, effective lines, effective punchlines for Laxartis. So, at ayun yung nangyayari dito. Kasi hindi ganoon ka big deal dito sa non-tournament battle na to. Yung mga ganong maliliit na stumbles or mga slip-ups kasi yun nga, non-tournament siya. Pero still, ililes natin yun. 'Di ba? Siraim pa rin yun. Mas nagustuhan ko yung pinopoint out niya para kay Laxartis. Siraim pa rin yun kasi mas direct yung mga atake. Siraim pa rin yun kasi mas ramdam ko yung bigat at impact ng bawat linya niya for Laxartis. Yun lang. 9-8, 9-8, 18-16. First 2 rounds Siraim ako dito. Round 3. Yo! Yo! Round 3. Real talk. Bumabati lang daw siya para sa pamilya niya sa pulo. Naku po. Sinong nagsabing may pamilya ka sa pulo? 2019 nag-champion ka. Paano dalawa lang kalaban mo? Pagtapos nun, umalis na. Iniwan mo na lang yung ligang to. Tas nung nakikilala na, tsaka ka babalik, tang ina mo? Anong pamilya? Ulol bumabatel ka para sa pakinabang mo! Tang ina kasi, salang nang ng salang. Habang kami sulong ng sulong. Hindi nawawalan ng galang pero grabe magpagulong. Konstelasyon ng mga talang. Ito, lumakas na. Tulong-tulong. Habang ikaw nagpapayabang, kami nagpapayabong! Tunay nga sabi nila, sarili mo lang papatay sa'yo. Pero magkaiba pa rin tayo, tangina mo. Yung sa akin, nalabanan ko, yung sa'yo, hinayaan mo! Aking winasak ang pinto kahit sabihin man na bawal. Walang balak huminto o bakit sino bang aangal? Lahat yayanigin ko, magbalak mang sumagabal. Sapat na aning ko para demonyohin si Baal. At sa bagal ng bagsakan, kalaligtas na abay. Talagang mabagal ang galawan sa planadong pagpatay. Sa dakdakan na to ay delikado sumabay. Dr. Octopus Caracas, kontrolado galamay at marami-rami na rin nagsabi sa akin na baka mga bala kong gawin ay di ko kayanin, ngunit hindi ko kulangin, itutugon ko lang laging lalong niningas ang pugon pag tinutukan ng hangin. Hangin sa langit na kahit mangawit, dalangin sa awit, hindi man matabig, di man makuha sa ngayon, nakamulti, no? makalawit, subalit pagdating ng panahon, ako pa rin ang dadagit! Kaya ano? Nakamulti, no? Kaya mo yun? Hingil ako dun, gago. Kaya,
Hindi ka makakasabay sa akin, may beat o akapela. Paniguradong mga nganib pagkalabit ko ng letra. Ngayon tapos na itong krimen. Case closed na. Naputasan na ni Conan. Detective na, barbarian pa. Tanginan, lakas. Okay. Ano ba? Ano lang eh. Sorry kay Laxartis, pero hindi talaga ito yung ina-expect kong Laxartis. Pero ito yung pinakamalakas na round niya sa battle na to. 'Di ba? Dikit-dikit yung mga punchlines ni Laxartis dito sa round 3. It was his strongest round so far. 1 and 2 kasi feeling ko magka-level eh. Tapos pagdating sa round 3, umpisa pa lang puta aggressive na. So isa sa mga, ito yung pinakamalakas na round ni Laxartis sa ano na to, sa battle na to. Pero still I think huli na ang lahat eh, 'di ba? Pero may chance pa naman si Laxartis dumikit. Kasi sa scoring, mali natin mag-joke si C-Rhyme dito sa round 3, 'di ba? Hindi natin alam, we don't know. Pero nakapag-establish na rin kasi si C-Rhyme ng pondo eh. 1 and 2 binigay na natin sa kanya eh. So depende na lang kung malaki yung magiging kalamangan ni Laxartis dito sa round 3. Let's see. Pero ayun, props dun sa mga punto ni Laxartis. Okay yun. Maganda yun. Effective yun. Pero since nasa dulong round na, sa tingin ko naka-apekto rin sa round 3 ni Laxartis yung hindi niya makuha yung momentum sa first 2 rounds. Kaya pagdating sa round 3, parang hindi na rin ganun kaabang-abang yung mga lines niya. 'Di ba? Di ko alam kung sino yung mga nagre-react eh. Pero feeling ko ano na rin, pampahype na lang din eh. 'Di ba? Unlike dun sa battle niya kay Charisma na tangina literal casual or ano talaga eh. Natural yung reaction eh. 'Di ba? So ayun. Si Rhyme, pakinggan natin. Ang detective na, barbarian pa. Tanginan, lakas. Ang lakas ng boses. Tanginang binanat yung pang-rap contest. Gago ang puta, bumabattle daw ako sa pulo. Para lang sa pakinabang, inilabanan nga kita dito kahit wala kang pakinabang. Oh! Round 3 na. Check. Sana matawid natin to. Palakpakan muna, last na to. Let's go! Asa na yung partner mo na sa Edsel? Yung kaibigan mo matalik na kasama mo palagi. Sa hirap at ginawak parang Sharon at Gabi. Ulol mga plastic! Kasama mo lang yung pagkaginhawaan. Nasaan siya ngayong ikaw naman yung pinapahirapan? Kaya di uubra to. Kahit dalawa pagsabayin. Kahit may skill tong architect, persahan kong gigibain. Speaking of architect, huling inayos nyo daw si Rabubong. Anong architect? Baka architect. Si Rabitok mo, Chong. Ikaw nagbubuhat kay Eds. Kinikwento mo pag wala siya, nagbubuhat. Sakto, mukha kang labor pag skilled na kasama. Tanginan to, wala sa hulog. Le-level ba to? Ibang klase sulat ko, architect. Di mo mababasa plano ko. Champion ka, ulul. Nakatapat mo choker kadalasan. Paputol-putol, paano di mahuhulog kalaban, may nakakuha ba? Malamang! Malamang, durog kahit may kaanib pa. Tangina nito ni Bessie, sumanib pa! Solo ko dalawahan, tsak malalampaso! Makakakita kayo ng taga-bukid na inaararo! Payat! Pero sa pagpersahan, dito mapapayaw. Anong pakiramdam na ikaw naman yung kinakalabaw? Kaya kahit may sidekick pa na mantra, makakatikim ng punch kick na magkasama. Sanji, multi, tama, no? kaya kang patalsikin sa branded parang Benji Rayala. Heartbeat, konektado bawat ino. parang naka-dreadlocks. Papa Benj, maaalala mo dati mong brand name, makikita mo deadlocks. Ito na ba yung mabenta nyo? Ang lakas. Pag ako pumakyaw, magugulpe ihahain. Mali ka ng minarket sa Muñoz, malulugi ito sa akin. Pag ikaw umoliin, nasa likod buong pangkat. Pag ako umoliin, pati pato, binubuhos ko lahat. Kaya walang matitira. Pag hindi kalmado, ito'y tsunami sa pulo. Ngayon nagwawala yung si Delikado. Ngayon nagwawala yung si Delikado. Tangina na paing agad sa simpleng pakagat. Parang di mawawala, inilamong ko lahat. Kaya walang matitira. Pagkat di magpapaawat to, ngayon naniningil na kalikasan, di maaawa to. Salamat dito, pwedeng peace bomb. Ikaw, bilisan mong mamatay, nag-aantay si Lip Cram. Yun yung champion ha.
Okay. Hindi ko alam kung magiging parehas tayo ng ano dito, ng hatol, pero all 3 rounds si Rhyme. Strongest round ni Laxartis yung round 3, no doubt. Pero strongest round din ni Sira yung tong round 3. So yun. Bigyan natin ng 10-9 in favor of Sira. Yun lang. Yung round 3, ano na lang to, for closure, kung sino ba talaga ang mananalo. For formality, kung lamang ba talaga kumbaga ano to, itong round 3 parang nail in the coffin to, na if kung sino manalo dito, matik, 'di ba? Matik ano na lang. Sa kanya na talaga. Kasi may mga times na kung makukuha yung round 3, magiging debatable pa eh. 'Di ba? Halimbawa, nakuha ni Laxartis yung round 3, debatable pa by first 2 rounds nga nakuha na ni si Rhyme eh. So itong round 3 para sa akin, swept by si Rhyme. Para sa akin, lamang si Rhyme sa rap skills. Lamang si Rhyme sa dami ng punchlines. Lamang si Rhyme sa kung paano siya mag-construct, kung paano niya tinahi yung mga ganong linya, kung paano niya binuo, kung paano niya na-deliver, 'di ba? Lamang doon yun yung mga strength ni Rhyme. Aggressiveness. Kay Laxartis kasi medyo medyo slow start, tapos saka lang papalo yung mga punchlines sa second half, which is too late compare kay C-Rhyme na umpisa pa lang ando na agad, sumusuntok na kaagad. Ang laki ng difference nun, 'di ba? So yun, all 3 rounds C-Rhyme ako dito. So I don't know kung sinong panalo sa battle na to, pero I think C-Rhyme ako dito, all 3 rounds. Final scores, 28 points for C-Rhyme. Kay Laxartis naman is 27. Tama? Hindi, kasi 9-8, 9-8. So that's 16 to 18. O 28 points para kay C-Rhyme kasi 10 points. Tapos 9. 20. Nagjo-joke na ako sa math. Nauutal na ako. Pagod na ako. ulit. 8, 8, and 9, 25. So, 25 points for Laxartis. Kay C-Rhyme naman, bibigay natin ng 28. So, up by 3 points si C-Rhyme dito sa battle na to. League Wasakan Dos dito sa Titulo 2019 Muñoz QC. Battle of the Champion, Titulo 2019 Champion C-Rhyme, Titulo 2022 Champion Laxartis. Sobrang dikit ng laban na yun. Teka lang, halika muna dito. Halika. Si Martley kasi sinasabihin. Tingin mo ba? Ano ba? Hindi, para sa akin kasi tabla, kaso nga lang, walang pero meron naman talaga lumamangga, hibla talaga. Pero paano para mas magaling talaga. Kaso hindi ka judge. Ay, gago. Hindi ka judge kasi sabi mo kanina judges ka. Di ba? Kung judges ka, judge hanap ko eh. No, sayang. Judges ka kasi sabi mo judges ka eh. Kulang ng S. So, ayun. Ang boto ng Horado, 3-0 para kay Laxartis. C-Rhyme, salamat, solid yung pre. Abangan niyo yung video. Congrats kay Lax. Tol. Horado, 3-0. Kulang ng S. So, ayun. Ang boto ng Horado, 3-0 para kay Laxartis. C-Rhyme, salamat, solid yung pre. 3-0 Laxartis. Okay. Pero feeling ko, Laxartis na lumaban kay Charisma, yun talaga yung pinakamalakas. Abangan niyo yung video. Congrats kay Lax. Salamat na tuwing na. Yun, shoutout Brad Manila, Daily Mantra, kapatid ko, Joseph Emmanuel. Tayo na nanalo tayo kahit paano, no? Yun, solid nung shit ni C-Rhyme. Tayo na respeto kasi may nangyari pa sa kanya. Tayo na, yun, at least nakabawi. Bounce back. Salamat. Yo, friends. Marilao, Bulacan. Utang inang battle yun.
So, ang ginawa ko na lang judging, punchline count na lang yun. So, round 1 binigay ko kay Si Rhyme. Solid yung round 1 ni si Rhyme. Yung pumasok yung rebat ni si Rhyme, yung rebat niya na yon, tapos yung papaluin ng mic ni Facundo. Ang dami mong sinayang na 5H. Nagka-XP, di nag-level up, second side, second chance yun. Kinulang para sa akin si Lux Artist sa round 1. Pero round 2, doon na sunod-sunod yung punches ni Lux Artist. Okay. Bigay ko ng 9 punchlines yung kay Lux Artist, tapos 6 lang yung kay si Rhyme, medyo lumaylay. So 1-1 na yun. Tapos nung round 3, eto naghihibla lang talaga yung round 3. Lumamang lang ng isang punchline si Lux Artist. Buti nga lumamang paano pag nagpantay yung bilang ko, kasi di ko agad binibilang paano pag nagpantay di nagtay pa. So lamang si Lux Artist ng isang punch. Tapos ayun, yung pinakanalakasan ako sa kanya yung mabagal sa planadong pagpatay. So yun lang. Round 1 Lux Artist. Round 1 si Rhyme, round 2 Lux Artist, round 3 Lux Artist. Okay. Yun, Jabo, binoto ko si Kuya Lux. Round 1 binigay ko kay Kuya si Rhyme kasi kahit na-predict ni Kuya Lux yung angle, effective pa rin yung mga linatag ni Kuya si Rhyme. Kuya, no? Ayun, round 2, round 3 binigay ko kay Kuya Lux. Okay. Ganun lang, ha? Yona, the Motos Battle League. Boto ko Sinad. Lux Artist 1 and 3 kasi sa round 1, totoo parang tay sila punchline, aggression, presence, sobrang pantay. So binase ko na lang sa technicality ng sulat, yung multi. Hindi kasi nag-rhyme ng maayos. Di ba? Nag-rhyme siya ng maayos pero kung standard din multi. So binigay ko yung round 1 kay Lux. Round 2, slip-ups, tsaka overtime yun. Overtime si... Oh, talaga? Slip-ups naman si Lux. So ang nangyari, syempre sa naghanda tayo, round 2, si Rhyme. Then round 3, medyo siguro sa aggression, presence, although merong mga 1-2 punches. Oh, may mga 1-2 nga. Agad ng kahit mga 4-bar setup. Okay. So, 1 and 3 Lux. Okay. Tong ina. Andun na tayo sa yung mga pino-point out ng live judges natin. Andun na Pero hindi lumulusot no? Hindi tumatagos yung boto nila para kay si Rhyme. Which is ganun din naman yung mga punto ko. 'Di ba? Pero okay, sige. Siguro sa live iba talaga ang iba yung take sa live. Pero sa YouTube, sa online, I think si Rhyme 'yon. Para sa akin, tangin na si Rhyme 'yon. Okay? So, yun lang. Yung Lux Artist versus Pamoso, alam ko panalo si Pamoso dun 'di ba? So, yun, marami pa ang mga Battle of the Champs ang antayin natin. Sana mapanood natin yung mga yun. Okay, yun lang guys. Wala na akong ibang idadagdag pa. At that's it for tonight. And ayun, para sa akin, si Rhyme yung battle na yun. Pero congrats kay Lux Artist. Okay? So, ngayon, di ko alam kung mag-flip top tayo after. Pero kung wala akong matripan, proceed tayo sa titulo 2023, yung si Friends ang nag-champion. Exciting, di ba? So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.